katoto dyan sa bansang Pilipinas na naghahanap buhay gamit ang social media. Pakinggan ninyo ito. Alam kong baka nakalitaan ninyong inilabas na babala ang kawanihan ng Rentas Internas o BIR sa mga katulad nating nasa social media. At para sa inyong kaalaman, ang babalang ito ay inilabas din sa editorial ng pahayagang Filipino Star ngayon na kanilang pinamagatang habulin din ang malalaking isda. Ganito ang kabuuan sa nilalaman ng nalathala ng nasabing pahayagan na may petsang November 28, 2023. Nagbabala ang Bureau of Internal Revenue sa social media influencers, vloggers at content creators na dapat magbayad ng buwis para hindi sila makasuhan. Ayon sa BIR, hindi umano pinapansin ng influencers ang kanilang panawagan na magbayad ng buwis. Marami rin umanong sa influencers ang hindi pa nakakapagparehistro sa BIR sa kabila na ilang ulit na silang nagpapaalala. Ang patuloy umanong pagbaliwala ng influencers sa panawagan ng BIR ay maaaring maging dahilan para sila'y makasuhan ng tax evasion. Ayon pa sa BIR, hindi lamang vloggers at influencers ang kanilang minomonitor, kundi pati ang mga online gamer na kumikita sa paglalaro. Ayon pa sa BIR, kumikita ng malaki ang influencers kaya nararapat lamang na magbayad sila ng buwis sa pamahalaan. Kapag hindi nakapagbayad, kakasuhan sila ng tax evasion na may multang 500,000 pesos hanggang 10 million at pagkakakulong ng 6 hanggang 10 taon. Nagsimulang i-monitor ng BIR ang media influencers at vloggers mula pa noong 2021 at sa kasalukuyan 250 social media celebrities ang nalaman nilang kumikita ng milyong piso bukod pa sa mga freebies. Wow! Sa kabila na kumikita ng malaki, hindi nagkukusa ang mga ito na magbayad ng buwis. Hinihintay umano nilang magboluntaryo na magrehistro pero walang pagkilos at nananatiling dinededma ang BIR. Sa ilalim ng Revenue Memorandum Circular No. 97-2021, ang influencers ay nararapat magbayad ng income and business taxes. Maaaring ito ay percentage tax o value-added tax o VAT. Ayon sa BIR, ang influencers ay kinukonsiderang self-employed individuals. Desidido ang BIR na habulin ang media influencers na hindi nagbabayad ng buwis. Hindi raw nila titigilan lalo pat lubhang kailangan ng bansa ang karagdagang pondo. Ang makokolektang buwis ay malaki umano ang may tutulong sa pagpapaunlad ng bansa. Nararapat namang magbayad ng buwis sa mga kumikita. Nakasal ito sa batas at ang hindi makasunod sa patakaran ay makakasuhan ng tax evasion. Pero sana ay ganito rin kabagsik ang BIR sa mga malalaking isda na hindi rin nagbabayad ng tamang buwis. Maraming malalaking kumpanya ang umiiwas sa pagbabayad ng tamang buwis, hindi ba? Meron ding mga kumpanya na kinukutsaba ang mga korap na BIR officials o employees para madoktor ang babayaran. Huwag sa malilit na isda lamang tumutok ang BIR, kundi sa malalaki rin. Mas maraming masisingil sa malalaking isda. Yan ang kabuuang editorial ng pahayagang Filipino Star ngayon. Siya nga naman na. At ano na ang nangyari doon sa naon na nilang sinampahan ng kaso? Yung sinasabi ng BIR na mayayamang opisyal ng malalaking negosyo. At ayon sa BIR, ay mga hindi nagbabayad ng tamang buwis sa gobyerno. Walang iba talaga'y walang ibinayad na maski 5 duling. Tama ang sabi sa nalathala na meron ding mga kumpanya na kinukutsaba ang mga korap na BIR officials o employees para madoktor ang babayaran. Aba nako, huwag naman sa maliliit na isda lamang tumutok ang BIR. Sa malalaki rin na mas maraming nasisingil sa malalaking isda, hindi ba? Pasko na, tiyak na dadalaw ang mga opisyalis ng BIR sa kanilang mga suking malalaking kumpanya at babati ng maligayang Kapaskuhan. Kung talagang gagampanan lamang ng tama at maayos ng BIR ang paniningil ng buwis sa mga malalaking negosyante nang walang paligo-ligo na pagbibigay ng pabor sa mga padrino ng mga korap na BIR examiner, aba, panalo ang gobyerno at gaganda ang bukas ng bansa at meron tayong pag-asa sa kinabukasan na masasambit nating Pilipinas, aangat ka!